Napansin mo ba bro na kapag masyado kang nagpapakita ng effort sa babae, parang lalo siyang lumalayo. Pero kapag chill ka lang, bigla siyang nagiging curious, naghahabol, at parang gusto ka pang i-please. May sikretong psychological dyan, ang tawag, reverse seduction. At sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano ka magmumukhang threat sa ego ng babae, hanggang siya mismo ang magpupumilit mag-prove ng worth niya sa'yo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Maraming lalaki ang hindi alam ang simpleng laro ng attraction. Ganito ang karaniwang nangyayari. May gusto kang babae tapos nililigawan mo agad. Binibigyan mo ng flowers, gifts at halos buong oras mo. Nagpapakita ka ng sobrang effort kasi ang iniisip mo, kapag nakita niya na sincere ako, mamahalin din niya ako. Sounds familiar? Pero anong nangyayari? Instead na mas bumilib siya, parang lalo siyang lumalamig, hindi siya nagiging excited. Bakit? Kasi hindi mo tinatamaan ang ego game niya. Kumbaga sa isip ng babae, madali lang pala akong makuha. Nasaan yung challenge? At kapag walang challenge, nawawala ang thrill. At kapag wala na ring thrill, nawawala ang attraction. Ngayon isipin mo to, ilang beses ka nang napagod kaka-effort pero hindi ka pa rin pinili? Ilang beses ka nang nagstay up late para kausapin siya, pero ghosted ka pa rin? Ilang beses ka nang nag-sacrifice ng oras, pera at energy, pero wala ka pa ring napapala? Masakit, di ba? At minsan mapapaisip ka, ano pa bang kulang? Sincere naman ako, mabait naman ako, todo effort na ako. Pero ito ang harsh truth, hindi sapat ang effort lang. Hindi dahil mabait ka, ikaw na agad ang pipiliin niya. At hindi porket sincere ka, guaranteed na mahalin ka rin niya. Kasi attraction is not about kindness. Attraction is about psychology. At isa sa pinakamalakas na psychological switch ng babae ay kapag may lalaking nagiging threat sa ego niya. So ano ang gagawin mo? Simple lang, reverse seduction. Imbes na ikaw ang laging nagpo-prove ng worth mo sa kanya, gawin mong siya ang magpupursige. Imbes na ikaw ang naghahabol, siya ang gagawa ng paraan para mapansin mo siya. Imbes na ikaw ang laging nag-aalok ng atensyon, gawin mong limitado at valuable ang atensyon mo. Think of it like this. Sa chess, kung ikaw ang unang gumalaw ng walang strategy, matatalo ka agad. Pero kung gagamit ka ng tamang positioning, mapipilitan ang kalaban mong mag-react ayon sa galaw mo. Ganon din sa attraction. Kapag ikaw ang nag-set ng frame, siya ang magre-react. May kakilala akong lalaki. Tawagin na lang nating Jay. Si Jay, typical na nice guy. May nililigawan siyang babae sa office. Araw-araw binibigyan niya ng kape. Araw-araw lagi siyang available. Kahit madaling araw kapag nag-message yung babae, gising siya. Ano ang naging resulta? Wala, friendzone. Kasi sa isip ng babae, sure na siya Hindi na exciting. Hindi ko na kailangang mag-effort. Ngayon compare mo kay Mark. Si Mark hindi nagpapakita ng sobrang effort. Friendly siya, pero hindi clingy. Kapag nag-message yung babae, minsan sinasagot agad, minsan hindi. Kasi busy siya sa goals niya. Kapag nag-hangout sila, hindi lahat ng jokes ng babae ay tawa siya. Minsan, kinokontra pa niya ng pabiro. Guess what? Si Mark ang hinabol ng babae. Bakit? Kasi si Mark ay naging threat sa ego niya. Bakit hindi siya nahuhulog agad sa akin? Worth it ba ako? Kailangan ko yatang patunayan na kaya kong makuha ang atensyon niya. Boom, reverse seduction in action. Ganito gumagana ang ego ng babae. Gusto niyang maramdaman na valuable siya, pero mas na-attract siya kapag may lalaki na hindi agad siya ibinibigay ang validation. Kapag hindi mo siya nilalagay sa pedestal, nagiging challenge ka. Kapag challenge ka, dun siya na-excite. Think of it like supply and demand. Kapag sobra ang supply ng attention mo, bumababa ang value mo sa paningin niya. Pero kapag limited lang, mas lalong nagiging valuable. Alam mo ba kung bakit biglang nagiging competitive ang babae kapag hindi mo siya binibigyan ng sobra? At bakit minsan, kahit hindi ka niya gusto noon, bigla niyang ginagawa ang lahat para patunayan ang sarili niya sa'yo? Maraming lalaki ang pare-pareho ang pagkakamali. Nagiging predictable. Lagi siyang available. Lagi siyang nagpapakita ng attention at hindi na exciting. Nagbibigay ng sobra, gifts, effort, attention, sobra sa point na hindi na siya kailangan mag-effort. Nakadepende sa response ng babae. Kapag hindi siya pinapansin, nagiging insecure agad. Resulta, nawawala ang attraction, nawawala ang challenge, nawawala ang spark.
Ang ego ng babae ay nagtatry lang mag-compete kapag may challenge. Kung wala, parang laging panalo ang lalaki, kaya nawawala ang thrill. Ngayon isipin mo ang senaryo na ito. Si Alex ay typical na nice guy, todo effort sa babae. Laging available, laging nagpa-flatter. Pero kahit anong gawin niya, hindi rin siya pinapansin. Bakit? Simple lang. Hindi niya na-challenge ang ego ng babae. Hindi niya pinaparamdam sa babae na kailangan niyang patunayan ang sarili para makuha ang atensyon ng lalaki. Ngayon isipin mo si Daniel. Si Daniel chill lang, selective, may sariling buhay. Minsan lang nagre-reply sa message ng babae, minsan hindi. Pero kapag nagkita sila, confident siya, may boundaries, at hindi agad nagpapakita ng sobra. Resulta? Ang babae mismo ang nagiging competitive. Siya ang nag-i-effort. Siya ang nagpo-prove ng worth niya. Ito ang magic ng reverse seduction. Kapag ginawa mo ito ng tama, hindi ka na magpupursige. Siya na ang gagawa ng effort para patunayan ng sarili. Ang utak ng tao ay natural na na-attract sa mga bagay na limited o scarce. Kapag hindi ka laging available, nagiging valuable ka sa perception ng babae. Huwag laging sagutin agad ang messages. Magpakita ng konting mysterious vibe. May life ka, may priorities ka. Huwag lahat ng oras mo siya lang ang sentro. Ganito ang magiging epekto sa kanya. Bigla siyang mag-iisip. Bakit hindi siya agad sumasagot? Worth it ba ako? Doong nagsisimula ang competition at siya mismo ang maghahanap ng paraan para makuha ang attention mo. Bakit exciting ang konting resistance? Kasi ang utak ng babae, kapag may konting challenge, nag-activate ang dopamine at reward system. Kapag laging oo ang sagot mo sa lahat, wala siyang thrill. Minsan magbigay ng playful contradiction. Huwag laging agree sa lahat ng gustong gawin niya. Ipakita na may standards ka, may boundaries ka, magkakaroon siya ng urge na patunayan. Kayang-kaya ko itong i-convince siya. Hindi mo siya hinahabol. Pero siya ang nagpupursige para makuha ang approval mo. May lalaki akong kilala, si Carlo. Si Carlo ay hindi agad pumapayag sa lahat ng plano ng babae. Minsan nag-aalok siya ng ibang ideya. Minsan hindi sumasama sa bawat outing. Resulta? Ang babae nagiging mas proactive, nag-i-initiative, at nagiging mas interested. Ang utak ng tao ay sensitive sa social validation at status. Kapag nakikita ng babae na may sarili kang buhay, kaibigan, achievements o respect mula sa ibang tao, nagiging attractive ka. Ipakita na may buhay ka at hindi siya lang ang sentro mo. Magkaroon ng sariling goals, activities at ambitions. Huwag brag, iparamdam lang naturally sa conversation. Mag-iisip siya, wow, may sarili siyang buhay at hindi ako ang sentro. Siguro kailangan kong mag-effort para makuha ang atensyon niya. Ito rin ay nagtitrigger ng ego challenge. Gusto niyang patunayan na kaya niyang mapahalagahan ka. May babae akong nakilala, si Mia. Si Mia ay agad na nag-effort kay Liam. Pero Liam ay may sariling career, hobbies at social circle. Resulta? Siya ang nagiging proactive, nagpapakita ng interest, at nagpupursige para patunayan ang sarili. Maraming lalaki ang hindi nakakaintindi ng psychology na ito, kaya sa umpisa, napapagod sila sa paulit-ulit na rejection or cold behavior ng babae. Ang naiisip nila, gusto ko naman siya, bakit parang ayaw niya sa akin? Pero sa totoo lang, hindi siya ayaw sa kanila personally. Ang ego game lang ang hindi nila na-challenge. Kapag hindi na-challenge, nawawala ang spark at attraction. Imagine mo ang epekto. Kung palaging ikaw ang naghahabol, palaging nagbibigay ng validation, nagiging boring at predictable ang relationship. Pero kapag ginamit mo ang triggers na ito, nagiging exciting, dynamic at mas malakas ang attraction. Huwag lahat ng oras mo siya lang ang focus. Magkaroon ng sariling schedule, goals at priorities. Huwag agad-agad sumagot sa messages. Huwag magpakita ng desperate vibe. Ipakita na may standards ka at hindi ka madaling naaapekto sa charm niya. Minsan konting kontra sa plano niya, konting teasing para maging exciting. Ipakita ang achievements at social proof pero hindi bragging. Let her notice hindi mo kailangan ipakita sa kanya directly. Bantayan ang kanyang reactions. Kung nagsimulang mag-prove siya, maintain your frame, continue being selective. Alam mo ba na kahit alam mo na ang tamang psychological trigger sa babae, maraming lalaki pa rin ang nagkakalugi. Bakit? Kasi nagkakamali sila sa pinaka-basic na bagay at bigla silang nawawalan ng power sa laro ng attraction. Ngayon ituturo ko sa iyo ang pinakakaraniwang mistakes ng lalaki sa reverse seduction at paano mo mapapanatili ang control para siya na mismo ang maghabol sa iyo. Maraming lalaki ang nalulunod sa kagustuhan nila kahit alam na nila ang tamang strategy. Karaniwang kamalian. Over-pursuing after small wins.
Kapag nagpakita ang babae ng kaunting effort o flirt, agad silang nahuhulog at nagpapakita ng sobra. Resulta, nawawala ang mystery at nagiging clingy. Giving too much validation. Lagi nilang sinasabi, wow, ang ganda mo or sobrang cool mo. Yes, minsan ito ay overkill. Sa psychology ng babae, nawawala ang need niya na patunayan ang sarili. Failing to maintain frame. Kapag may konting rejection o challenge, agad silang nag-a-adjust para mapansin siya. Resulta, bumabagsak ang aura ng independence at power. Being predictable. Laging available, laging oo sa lahat ng plan niya. Nawawala ang thrill at challenge na kailangan para siya ang maghabol. Showing neediness or desperation. Kapag nagmamadali o nagpapakita ng insecurity, agad na na-detect ng babae. Ang epekto, bumababa ang respect at attraction. Ngayon isipin mo to, ilang beses ka nang ginawa ito, nagpapakita ka ng sobra sa kaibigan mo, at wala kang na-feel na reciprocation. Nag-effort ka ng todo sa babae pero cold lang ang reaction. Naging clingy ka sa umpisa at napunta ka sa friend zone. Masakit, di ba? At ang problema, karamihan sa lalaki, hindi alam na sila mismo ang nagiging dahilan ng pagkatalo nila sa attraction game. Kung gusto mo maging ego threat sa babae, kailangan mo i-correct ang mga mistakes na ito agad. Kailangan mo panatilihin ang mystery, independence at power mo. Paano panatilihin ang lakas ayon sa Stoicism? 1. Control your availability. Huwag laging sagutin ang messages agad. Limitahan ang oras na nakalaan sa kanya. Focus sa goals at sarili mong buhay. Example, si Ramon ay dati laging available sa crush niya. Resulta friendzone. Ngayon kapag nag-message, minsan hindi agad sumasagot. Minsan may follow-up, minsan hindi. Resulta, siya na ang hinabol ng babae, nag-i-initiate at nag-prove ng worth niya. 2. Give validation sparingly. Magbigay ng compliment kapag deserving. Huwag sobra-sobra para hindi mawala ang challenge. Let her feel like she needs to prove herself para makuha ang attention mo. Psychology tip. Kapag sobra ang validation, nawawala ang dopamine spike sa utak niya. Kapag controlled, mas exciting at rewarding ang bawat interaction. 3. Maintain your frame. Huwag agad mag-adjust sa mood o desire ng babae. Panatilihin ang aura ng independence kahit may konting rejection. Ang frame mo ang nagde-define ng dynamics. Example, si Leo ay dati madaling ma-offend kapag cold ang babae. Ngayon kahit minsan hindi siya pinapansin, chill lang siya, nagpo-focus sa sarili. Resulta, ang babae na mismo ang naghabol nagpapakita ng effort at interest. Quiz room, introduce unpredictability. Huwag laging predictable ang schedule at responses. Minsan mabilis sumagot, minsan hindi. Magpakita ng konting mystery sa bawat interaction. Nagiging exciting ang bawat chat or date. Ang babae ay nagsisimulang mag-invest ng effort kasi hindi predictable ang reward. Thanking eliminate neediness. Ipakita na hindi mo kailangan ng validation niya. Confidence at independence and desperate gestures. Ang aura mo ay parang prize. Siya ang kailangang magpursige para makuha. Example, si Max ay dati clingy at laging naghahanap ng attention. Ngayon, nag-focus siya sa career at hobbies. Hindi laging available. Resulta? Ang babae na dating cold ngayon proactive na nagpapakita ng effort at interes. Kapag ginawa mo ito ng tama, na-i-activate mo ang ego threat at siya na ang nagiging proactive. Kapag ginawa mo mali, lagi ka lang malulugi emotionally at psychologically. May kwento ako. Si Tony ay dati na over-pursue ang babae. Cold ang response. Ngayon sa bagong approach niya, hindi agad nagre-reply sa messages. Nagpapakita ng independence at controlled ang validation. Resulta? Ang babae ang naghabol, nagpapakita ng effort, at nag-prove ng worth niya. Bro, alam mo ba na kahit na nai-activate mo na ang ego ng babae at siya na mismo ang naghahabol, marami pa ring lalaki ang nagkakalugi sa long term? Bakit? Kasi nawawala ang tension, nawawala ang challenge, at bigla na lang nagiging boring ang dynamics. Maraming lalaki ang iniisip na kapag nakuha na nila ang atensyon ng babae, tapos na ang laro, nagiging predictable, nagiging clingy, nagiging available 24/7. Resulta, nawawala ang attraction kahit dati excited siya. Example, si Jake dati nakaka-attract ng babae sa pamamagitan ng scarcity at challenge. Pagdating sa long term, laging available, laging yes sa lahat, at laging sumasabay sa mood ng babae. Resulta, nawawala ang spark, nawalan ng challenge, nawalang tension. Ngayon isipin mo bro, maraming lalaki ang na-frustrate sa long-term connections dahil hindi nila na-maintain ang power at mystery. Kahit active at attractive ka sa umpisa, kapag predictable ka na sa long-term,
mawawala ang ego challenge ng babae. Ang mindset ng lalaki sa ganitong sitwasyon, ginagawa ko na lahat. Bakit parang wala pa rin siya effort? Pero ang problema, siya nawalan ng sense ng need to prove sa babae. At nagiging automatic ang kanyang attention. Kung gusto mong panatilihin ang attraction sa long term, kailangan strategically maintain tension at challenge sa bawat interaction. Paano panatilihin ang long-term dynamics? 1. Controlled availability. Huwag maging predictable sa oras at attention, kahit matagal na ang connection. Huwag gawing 24/7 ang presence mo. Ipakita na may sariling buhay at priorities ka. Example, si Ramon at si Lara ay nagkakilala sa office. Sa umpisa, si Ramon ay selective kaya nagpakita effort si Lara. Pagdating sa long-term, laging available si Ramon. Nagiging boring at predictable. Ngayon, kapag controlled ang availability, nagiging proactive ulit si Lara. 2. Maintain playful resistance. Hindi ka laging oo sa bawat suggestion niya. Magpakita ng slight resistance at playful contradiction. Nagbibigay ito ng challenge at nag-i-ignite ng dopamine sa utak ng babae. Example, si Marco kapag may plano ang babae na hindi niya gusto, mag-offer ng alternative. Resulta, ang babae na dating passive, nagiging proactive at nag-i-initiative. 3. Keep showing value naturally. Long-term, ipakita ang sariling achievements, respect sa iba, at confidence. Huwag mag-brag, iparamdam lang. Patunayan sa sarili at sa babae na ikaw ay high value. Example, si Liam ay may sariling career at hobbies. Hindi niya ipinapakita agad kay Mia ang success niya, pero natural siyang nakikita sa interactions. Resulta, ang babae proactive sa pagpapakita ng effort at nag-i-invest emotionally. 4. Gamify the interaction. Ipakita na may stakes at reward sa bawat interaction. Mag-set ng playful challenges or inside jokes na kailangan niyang engage. Panatilihin ang fun at excitement kahit matagal na ang connection. Psychology. Ang utak ng tao ay responsive sa game mechanics. Kapag may challenge at reward, mas nagiging engaging ang dynamics. Think. Periodic mystery reset. Minsan magbigay ng konting surprise or hindi inaasahang behavior. Huwag laging predictable sa tone, schedule, o reactions. Ito ay nagre-refresh ng interest at nagbabalik ng ego challenge. Example, si Jake minsan nagpunta sa bagong hobby at na-share niya kay Maya casually. Resulta, nagiging curious siya at gusto niyang i-prove ang worth niya para mapansin si Jake. Agitation. Deep dive sa long-term mistakes. Maraming lalaki ang hindi nakakaintindi na ang attraction ay dynamic, hindi static. Predictability kills challenge. Over-availability kills tension. Lack of resistance kills intrigue. Kapag nangyari ito, kahit dati nag-e-effort ang babae, mawawala ang spark. Kailangan mong panatilihin ang ego challenge at mystery para siya na ang magpupursige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang ultimate execution at paano mo i-apply lahat ng natutunan para siya na mismo ang magpupursige, mag-prove ng worth niya at manatiling interesado sa iyo sa kahit anong stage ng connection. Maraming lalaki ang nahuhulog sa halfway point. Alam na ang triggers pero hindi ma-execute consistently. Na ipapakita ang value pero nagiging predictable sa long term. Naiiwas ang mistakes sa umpisa pero bumabalik after weeks or months. Resulta, nawawala ang power at attraction. Ang babae nagiging passive, nawawala ang challenge, nawawala ang ego game. Example, si Marco ay nag-apply ng trigger sa umpisa. Sa unang buwan siya ang ego threat, proactive ang babae. Ngunit pagdating sa ikalawang buwan, naging clingy siya, available 24/7, at sobra ang validation. Resulta, nawalan ng spark at ang babae ay hindi na nagpursige. Isipin mo bro, ilang beses ka na nakakita ng pattern na ito. Nagsimula ka strong, pero over time siya na lang ang nagiging passive. Nag-effort ka sa umpisa, pero parang nawawala ang respect at excitement. Karamihan sa lalaki, hindi naiintindihan na ang psychological game ng attraction ay isang dynamic, long-term strategy. Hindi ito basta flare-up lang ng interest. Kailangan mong consistently maintain ego, threat at challenge para siya ang magpupursige sa buong duration ng connection. Huwag laging available sa chat pero kapag nagkita, confident at independent ang behavior mo. Example, si Alex ay selective sa reply. Sa dates, minsan playful resistance sa plano. Kailangan niyang mag-adjust. Resulta, proactive effort from the woman. Nag-i-invest emotionally at physically. Huwag sobra ang compliments, sparingly lang. Panatilihin ang frame kahit may small wins. Ang objective, hindi ka matalo sa ego game. Kapag controlled ang validation, bawat effort ng babae ay nagiging rewarding. Kapag consistent ang frame, ikaw ang defining authority sa interaction.
Patuloy na ipakita ang independence, achievements at respect sa iba. Huwag ipakita overtly. Let her notice naturally. Ang effect: sustained attraction at competition to prove her worth. Example: si Liam ay may career at hobbies. Hindi niya pinapakita lahat sa babae. Ngunit ang babae ay proactive sa interaction. Gusto niyang ipakita na kaya niyang mapahalagahan ang value ni Liam. Step 4. Gamify long-term interaction. Introduce small playful challenges, inside jokes, or mutual goals. Ang objective: panatilihin ang dopamine spike at tension sa interaction. Resulta: siya mismo ang nag-i-initiate at nagpupursige. Practical tip: minsan i-challenge siya sa opinion. Playful debate: minsan i-test ang commitment, small tasks or games. Resulta: nagiging engaging at dynamic ang connection. Isipin mo, maraming lalaki nakaka-activate ng ego threat sa umpisa, pero long-term, nagiging clingy, sobrang validation. Nawawala ang challenge, nawawala ang spark. Predictable behavior, nawawala ang intrigue. Resulta: nawawala ang attraction. Lalaki nawalan ng control. Babae nawalan ng incentive. Solution: integrate all steps consistently. Continuous tension. Ego challenge, mystery, value demonstration. Reverse seduction, full execution. Bro, kung seryoso ka sa mastery ng reverse seduction, i-practice ang lahat ng steps consistently. Activate ego threat. Apply psychological triggers. Panatilihin ang long-term challenge at tension. Kapag nagawa mo ito ng tama, siya na mismo ang maghahabol, magpupursige, at patunayan ang worth niya sa'yo. Ito ang ultimate blueprint ng attraction psychology na bihirang maunawaan ng karamihan sa lalaki. Salamat sa panonood.